Good morning mga kababayan. Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon po, panibagong vlog na naman at ang inyong makikita at maririnig ngayon mga kababayan ko. Ito nga po mga kababayan ko. Napag-isip-isip ko mga kababayan ko, napakalalim ng inisip ko, alam niyo pa kung bakit. Dahil nga po, bakit itong mga vloggers, ilang mga vloggers na to, ay gustong-gusto nilang mapatalsik itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang mga vloggers, no? Pati itong ibang mga malaking tao dito sa bansang Pilipinas ay gustong mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkaupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Meron akong ipapakita sa inyo mga kababayan, pakinggan ninyo. Kasi napapaisip din ako, oo nga no, kaya pala nila gusto mapatalsik itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil meron silang sariling interes. At ano nga ba yun? Ito nga po, si dating Senator Antonio Trillanes ay nagsalita nga po siya. Ito ay naniniwala ako dito mga kababayan ko dahil ever since naman talaga ito si Trillanes ay talagang nagsasabi naman siya ng totoo. Ito, panoorin nyo mga kababayan ko. Sabay-sabay natin panoorin at kung bakit at ano ang dahilan nila, bakit gusto nilang agad-agad mapatalsik na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga kababayan ko, pakinggan ninyo. Pero, nakita niyo pa, nakita niyo pa, so yung grantor, pero ako sa kanya si Senator May, tama. Bago siya yung piligratin mo yan, kasi may bank accounts na tago, pero ako daw yung merong bank accounts. So, ano yan ha? Umami na yan. Ito kay Senator May, na-acquit na siya, na-dismiss yung mga kaso. Umaga. Yun nga mga kababayan, kahit sino naman, at kahit tayo, itong tayong mga Pilipino, mga normal na tao, ay mapapaisip talaga, no? Bakit ano ang pinakadahilan nila? Bakit gustong-gusto agad-agad nilang mapagtalsik o mapalayas itong si Pangulong PBBM sa Malacanang, no? Dahil sa ginagawa nila ngayon, lahat ng tao ngayon, mga kababayan, pati kayo napapaisip na, ano nga ba ang pinakadahilan nila? Bakit gusto na nilang mawala itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Ito, panoorin, pakinggan natin itong sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes. Paliwanag. Tapos, ito ngayon, ako sinabi ka ng ibang channel, na binenta ko raw. Ganito, ang ebidensya nila, dahil ng ibang channel ko, i-explain ko yung ibang channel, hindi ko yan illegal. Pero wise ng foreign policy ko, na ginagamit para puso yung mga pension. Sabi ko, ngayon, sinabi na, hindi ko daw nasagot si Enrique. Therefore, binenta ko na. Parang laki naman ng yung hindi nyo maalam eh. Hindi ko informasyon kasi ang channel negotiations, ano po yan? Confidential yan, classified yan, foreign affairs, national security implication, hindi pwede. Kaya tingnan nyo na lang yung resulta. Diba? Alam niyo mga kababayan ko, kung napapansin ninyo, sobrang lala na po nitong lala ito si Maharlika, mga kababayan ko. Sobrang lala na ito dahil wala na siya sa kanyang katinuan. Wala na rin po siya sa wastong pag-iisip niya dahil sa ano na lang po ang pinagbibintang nila dito sa ating mahal na Pangulong Marcos para masira sa taong bayan at para masira siya sa mata ng tao na wala namang ginagawa ang ating Pangulo kundi pagandahin at magtrabaho at kung anong dapat na pwedeng gawin pa para ma-improve ang bansang Pilipinas at para maisaayos ang Pilipinas. Diba? Kung iisipin nyo mga kabay ko, imposible, no, na ang mga pinagsasabi nito mga vloggers na mga anti-Marcos at gustong pabagsakin itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin nyo mga kababayan ko. Wala yung mga Marcos sa Singapore. Decision. Tapos, nag-file tayo ng arbitration case si President Aquino, hindi yung resulta ko. So, yun na lang tingnan yung resulta. Okay, ngayon na hindi. Ngayon siya, pala ngayon na lumabas na merong secret deal na China mismo ang nag-ate. Di ba? Kasi yun.
ano-ano pa nga pa, mga kababayan ko, ang pwede pang mabunyag dito sa sinasabi nila nga secret deal nitong dating Pangulong Duterte at nitong China. Yun marahil nga ba ay may mga ibubunyag pa or may lalabas pang mga ginagawa nila noon? Yun ang hindi natin alam, mga kababayan ko. So, doon siguro sila, isa mga kinakatakutan nilang mayroon pang mailabas o malaman itong publiko o tayong mga taong bayan sa ginawa nila noon. Kaya gano'n na lamang itong mga vloggers na to, gano'n na lang silang tudong paninira sa Pangulong Marcos para masira po siya sa ng taong bayan. Ano? Ako yung merong, ano dyan, secret inside. Ako China. Pati ka, meron na kaming billion na yan dito nilaris sa Pilipinas. Ang ganyan. Ako pa naman, ganun sinasabi. Kaibigan nila 6 years yung China. Paano ni Duterte na pwede sabihin nila, ano bang yung secret? Ano nila tanaw? Wala eh. Diba? How nila yung mga ganyan? How nila yung records? Wala. It's all a lie. Ganun si Mr. Duterte. Tama. Ngayon, di ba, ganyan kay President Marcos sasabihin niya. May video daw na nag-store. Tapos, saka na yung mga kasi siya. Alam nito sa mga anti-Marcos na vloggers, kung totoong meron kayong hawak na video, ilabas ninyo, huwag kayo puro salita na lang. No? Huwag kayo puro salita na meron kayong ganyang hawak na video. Kasi alam nyo, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Hanggat walang ebidensya, walang mangyayari sa mga pinagsasabi nyo. Dahil lumalabas na puro paninira lamang ang ginagawa nyo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Gumagamit ng fentanyl na pinakamalakas na droga sa mundo. Mais mo admission. Kaya kita mo yung minsan lutang. O isa po pa nila, sinasabi nila si Vice President Leni Robredo yung lutang. Si Duterte yung lutang. Nakikita mo talaga ng parang. Anyway, ganun siya. That's how he misdirects yung mga niya. Kasi magaling siya mag-communicate sa tao eh. May conviction. Sinabi niya, pero ang kaladahin ko, things are changing. Maraming namumula. So yun na nga mga kabang. Narinig po ninyo ang sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes. So ano sa palagay nyo mga kababayan ko? No? Kasi hanggat wala silang nilalabas na video na sinasabi nila na nag-i-snore ang Pangulo, eh wala pong maniniwala sa kanila. No? Kawawang Marlica at kawawang ibang mga anti-Marcos na vloggers. So grabe itong paninira nila. So wala na pong naniniwala sa kanila eh, dahil gustong-gusto na agad-agad nila mapatalsik ang Pangulo sa Malacanang. Eh wala silang magawa at hindi nila kayang patalsikin ang Pangulo. No? So once again, Jerry Vlog po. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa susunod po ating balita, ang ating reaction video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Jerry Vlog, at click like, share, and comment down below. Ingat po and God bless.